3,171. Kung gayon ano ang nasa loob ng bula? Ito ay umabot ang kamalayan ni Alex patungo dito dahilan para masipsip ito sa bula. Laking gulat ni Alex nang makita ang labas mula sa loob ng bula. Sa kanyang sorpresa, ang Kylan Phantasm sa loob ay buhay ang bula. Iginalaw ang mga paa nito, dahan-dahan itong tumayo ng tuwid. At pagkatapos ay gumawa ng nakakabinging dagandong tinitigan si Alex na nakangangapa ang bibig. Nang napagtanto niyang malaki ang reaksyon ni Alex, bumalik ito sa pagkakadapa at nagsalita. Napakaraming taon na mula nang makakita ako ng buhay na bagay. Pagkasabi noon ay humagulgol pa ito. Natigilan si Alex. Anong iniiyakan mo? The Kylan said, subukan mong ma-stuck in here for a million years then. Hindi man lang ako nabaliw at hindi rin ako namatay. Walang tao dito, so ganun na ba talaga ka-weird para sa akin na maluha sa kaligayahan kapag iba na nauuwi sa pagkakabuklod sa parehong lugar tulad ko? The Asterisk Man. Haha, sa wakas may kausap na akong kaibigan. Kaya lang, mas pipiliin ko pang mamatay. Natigilan si Alex. Anong sabi mo? 1,000,000 taon kang na-stuck dito. Hindi rin ako mabubulok sa loob ng 1,000,000 taon, di ba? Pumasok lang ako dito nang walang iniisip. Habang patuloy na umiiyak ang Kylan, nagtanong si Alex, sino ang nagsara sa iyo dito? Sagot naman ni Kylan, sino pa ba? Walang ibang tao sa kaharian ng demonyo ang makakahuli sa akin bukod sa The Asterisk and with Lotus Demon na iyon. Yung Lotus Demon na sinasabi mo. Tao ba sila? Nataranta si Kylan at biglang tumigil sa pag-iyak. Hindi ka ba tinatakan dito ng Lotus? Demonyo. Hindi, ako mismo ang pumasok dito. Whoosh. Halos mapanganga si Alex sa sariling dila. Ikaw mismo ang pumasok dito. Mukhang nagulat si Kylan. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, tila may naalala ito. Pwede bang? Ang maalamat na Great Thou Womb. What in the hell is it saying? Great Thou Womb. Ako ay tao. How could I have a womb? The Kylan then jumped right into Alex's consciousness. Tulad ng gustong tanggihan ni Alex, tumalo ng Kylan at sinabing, "You jerk, how could you be so late? Pinaghintay mo ako ng 1,000,000 taon." Akala pa ng lahat ay nagsinungaling ang Lotus Demon tungkol sa iyo. Ano man ang aking natural na paghahangad ay susunod sa iyo mula ngayon. Arg. Agad na naramdaman ni Alex na parang napupunit ang kanyang malay. Isang hindi masusukat na sakit ang sumabog sa loob ng kanyang kaluluwa. Dinig na dinig ang boses ni Kylan. Ito ay isang soul imprint ang pattern ko bilang ninuno ni Kylan. Mula ngayon makakakuha ka ng isa pang kasanayan na tinatawag na Kylan Transformation. At sa wakas ay mababawi ko na ang aking kalayaan ngayon. Kalayaan. Saan ka pupunta? To reincarnate. After that, nagsimula itong sumigaw sa langit. Hoy Lotus Demon, naitatak ko na ang aking natural willpower. On the womb according to our contract, so ibig sabihin, accomplished na ang mission ko, diba? Maaari mo ba akong palayain sa lugar na ito at hayaan akong muling magkatawang tao? Ngunit walang tugon. Nagsalita si Alex. Sir, you don't have to reincarnate, you know. Pwede mo akong sundan. Siguradong mamuhay kang mahusay sa iyong buhay. Life. Tinitigan siya ng Kylan, tila nakakaawa sa isang maikling segundo. Sa huli, umiling ito. It's best that I reincarnate. Look at me. I just have to. And you should enjoy your peaceful days. Matapos ang mahabang sandali ng paghihintay, sa wakas ay nakakita ng sinag ng liwanag ang Kylan sa gitna ng espasyong ito. Pagkatapos ay sumugod ito, nawala sa puting liwanag. Nag-reincarnate ba talaga ito? Napaisip si Alex habang nakatingin sa malayo. Pagkatapos noon, bumalik ang kanyang kamalayan sa kanyang katawan. I wonder if the 3,000 lotus flowers ay nagtatago ng mga sekreto sa akin.
Kung hindi, bakit ang Kylan ay gumawa ng nakakaawang ekspresyon bago umalis? Kabanata 3172. Ang Great Dao Womb. At isang Lotus Demon. Ano ba itong lahat? Once I'm done with the situation here, kailangang makausap ko si Shelly. That brat. I hope she didn't push me into an endless trap. Nagpa siya si Alex na huwag nang mag-isip pa. Tila ang mga bulaklak ng lotus ay nakikinabang sa kanya sa ngayon at hindi rin ito nagbigay sa kanya ng anumang kawalan. Naisip niya na natural lang na kunin muna ang lahat ng benepisyo. Ang batang lalaki na ikinulong at napaso sa kamatayan. Hey, I'm back, young lord. Maraming salamat. Kung wala ka, hindi ko natutunan ang mga kasanayang ito. At saka, kakaunti lang ang mga banal na pamana sa wastelands. Marahil ay hindi mo alam ito, ngunit ang isang random na immortal ay madaling mamuno sa mundo 2 taon na ang nakakaraan. Mukhang maganda ang mood ni Alex nang bumalik sa domain. Pumiti pa siya ng husto nang nakaharap kay Julius. Naiinip na si Julius sa paghihintay. Stop with the bullsh *T. Ipakita mo sa akin ang Kylan Throw Arcana na ninakaw mo sa akin. Tingnan natin kung kahit 1/10 ng kapangyarihan ko. Roar! Kylan Throw Arcana Punch. Biglang tinawag ni Julius ang isang Kylan Phantasm gamit ang kanyang kamao na mas malakas at mas malaki. Nakataas ito sa domain at mukhang napakalakas. Napaungol din si Alex. Ang dakilang Kylan Spell. Ang spell ni Alex ay nagpatawag din ng isang Kylan. Ito ay isang apoy na Kylan na mukhang totoong-totoo. Nang makita ito, ang mga mag-aaral ni Julius ay nagsikip dahil sa hindi makapaniwala. Ano ito? Pareho kaming gumagamit ng Kylan Throw Arcana, kaya paano napatawag ng lalaking ito ang isang aktwal na Kylan? Mula sa kanyang pananaw, ang Kylan sa itaas ng ulo ni Alex ay hindi lamang isang multo. Parang si Kylan talaga. Gayunpaman, itinuon ng Kylan ni Alex ang tunay na arcana nito sa hangin at umungol pagkatapos ay binalot mismo sa kanyang braso. Kaya naman, ang buong braso niya ay natakpe na nitong si Kylan. Roar! Habang umuungol ng malakas ang Kylan ni Alex, takot na takot ang Kylan Phantasm na tinawag ni Julius, naglaho bago pa man ito makaatake, humihikbi pa. Paano ito posible? Si Julius ay lubos na natulala. Hindi ako maniniwala dito. I simply refused to. This punch was his biggest ultimate card, kaya hindi niya akalain na matatalo siya sa peking Kylan ni Alex sa ganoong nakakahiyang paraan. Again. Kylan Throw Arcana Punch. Boom! Tarat-tarat. Pero bakit tumigil dyan? Nabasag na naman ang Kylan Throw Arcana Punch ni Julius. Ang pag-atake ni Alex ay naramdaman na lang na parang isang malaking meteorite. Sa pagkakataong ito, ang shear diagram sa kanya ay binomba at naging abo. Ang mga espiritu ng shear sa loob ay nasunog din ng apoy ng Kylan, sumisigaw at namamatay sa sakit. Fifth. Sa kabilang banda, sinuntok ng malakas ang dibdib ni Julius. Si Julius ay samuka ng dugo pagkatapos ng direktang pag-atake ni Alex. Nanlaki ang mga mata niya at namumula sa galit, hindi makapaniwala. Tumingin siya sa ibaba at napansin niya ang isang itim na punch mark sa gitna ng kanyang dibdib. The Kylan Throw Arcana. You actually managed to learn it without sacrificing any Kylans. I have to admit that I'm impressed by your learning skills. You're certainly stronger than me in that field. Pero hindi mataas ang cultivation level mo, kaya kahit na mas mataas pa ang totoong arcana mo kaysa sa akin, kaya pa rin kitang talunin. Sinaman siya ng tingin ni Julius habang nagko-concentrate ng isa pang suntok. Die! Sigaw din ni Alex. Pamatay. Ginagamit pa rin ng magkabilang panig ang Kylan Throw Arcane. Si Kylan ni Julius ay muling napigilan at nabasag, ngunit tila mas determinado pa siya. Alam niyang kailangan niyang gamitin ang Kylan Throw Arcana para talunin si Alex. Boom! Tarat-tarat. Let's continue. Pagkatapos ng suntok na iyon, napabalikwas si Julius at samuka ng dugo. Napatras din si Alex ng ilang hakbang at naglalabas ng kasing dami ng dugo. Boom!
Tarat-tarat. Kabanata 3173. Pabuti. Boom. Tarat-tarat. Ulitin naman. Boom. Tarat-tarat. Ang dalawa ay kumilos na para silang matigas ang ulo ng mga mules gamit ang parehong mga paraan upang atakihin ang isa't isa ng paulit-ulit. Matapos magkabanggaan sa huling pagkakataon, pareho silang bumagsak sa lupa na tila nasugatan. Tapos ikaw. Sa pamamagitan nito, ngumiti si Julius at tumalon ng wala sa oras. Bagamat nasugatan siya ng husto kanina, nakabawi siya ng lakas pagkatapos lamang ng ilang paghinga. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang lubad at itinali si Alex, tumawa. Whoosh! Papalapit kay Alex, sinipa niya ito sa tiyan at sumigaw. Anak ng B***, ang lakas ng loob mong magnakaw ng ultimate skill ko. Do you really think I only have this much power? Niloloko lang kita. Ngayong nasil ko na ang cultivation mo, tingnan natin kung paano ka makakatakas gamit ang maliliit mong forma sayon. Si Alex ay sinipa ng 100 metro pa atras pagkatapos ay kinaladkad pabalik sa kanyang orihinal na posisyon gamit ang mga kamay ni Julius. Sa kabila nito, napansin ni Julius na tumatawa ang lalaki. UB** starred. Anong tinatawa-tawa mo? I'm laughing at you. Sabi ni Alex, sa tingin mo ba hindi ko alam na pinanatili mo ang iyong aktwal na lakas? Agad na lumuwag ang lubad na humahadlang kay Alex. Ito ang aking domain. Bobo. Maaari kong baguhin ang mga batas anumang oras na gusto ko, tama ba? At saka gusto ko pa ring matuto ng isa pang trick mula sa iyo. Ang mga sinabi ni Alex ay labis na ikinainis ni Julius na nagresulta sa pagkawala ng kanyang galit. Alamin ang aking A***S. Kasanayan. Sa pagkakataong ito, hindi na niya itinago ang tunay niyang lakas, naglabas na rin ng sandata. Mamatay ka na. Napaatras si Alex. Kylan Transformation. Walang ideya si Alex kung ano ang Kylan Transformation kaya gusto niya itong subukan. Ang matandang Kylan ay wala ring tinukoy tungkol sa kasanayang ito. Nang i-activate niya ang skill na ito, na-activate ang natural willpower ng lumang Kylan kasama nito. Ang mga resulta ay nakakatakot din kay Alex. Napagtanto niya na ang kanyang katawan ay nagbabago. Pass. Putol-putol na ang damit niya. Naging Kylan talaga siya within seconds. Holy she***. Napabuntong hininga si Alex ngunit ang lumabas ay isang malakas na dagandong. Roar. Sigaw din ni Julius. UB** starred. You're a Kylan. Gayunpaman, lumalabas pa rin ang pagmumura niya habang umaatungal ang galit. Pinitukan siya ni Alex. You're the D***man Kylan. Your entire family is a bunch of D***man Kylans. Roar. Sumugod doon si Alex kay Julius at pagkatapos may apoy sa buong katawan kasama ang walang katapusang dami ng kapangyarihan. Kabog, kabog, kabog. Matapos maging isang Kylan, hindi na siya makagamit pa ng mga armas. Sa kabaligtaran, ang kanyang lakas, bilis, at ang depensa ay tumaas ng malaki. Ang pinaka-espesyal na kasanayan sa form na ito ay ang Kylan Flame. Ito ay teknikal na isang 10-point forbidden spell. Hindi. Ito ay isang forbidden martial skill na sinusuportahan ng 3,000 forbidden Great Dao patterns. Pagkatapos ay hinampas ang sandata ni Julius pagkatapos ay kinailangan niyang harapin ang direktang pag-atake mula kay Alex. Parang dinurog lang siya ng isang buong kalawakan. Ganun lang kasakit. Ang pagbabago ay automatikong nawala pagkalipas ng 3 minuto dahil sa limitasyon sa oras. Nang makitang bamyubula ang bibig ni Julius habang nakahiga siya sa lupa, mahinang sinabi ni Alex, talo ka. Noong una ay hindi kita gustong patayin dahil kailangan natin ang lahat ng tulong na makukuha natin, ngunit sabi mo papatayin mo ang buong pamilya ko at yan ang mga bagay na hindi kita mapapatawad. Kaya maging mabuting tao sa sunod mong buhay. Pinawi ni Alex ang domain gamit ang pagkakaway ng kanyang kamay at umalis din sa hangganan. Sa paglabas, kailangan pa niyang iluwa ang 2 subo ng dugo.
Malakas ang Kylan transformation, ngunit masasaktan din nito ang kanyang sarili ng husto. Sa makatuwid, pinakamahusay na huwag gamitin ito hanggang sa ito ay ganap na kinakailangan. Huling nagsanib ang hangganan. Pagod na pagod si Julius, 10-10 buto din ang bali. Alam niyang mamamatay na siya sa ilalim ng hangganang ito, tumili siya. Hindi mo ako mapapatay. Ako ang batang Panginoon ng sekta ng Lunyala. Kung papatayin mo ako, mas malaking problema ang kailangan mong harapin. Sinabi ni Alex, hindi ako natatakot sa anumang malaking problema. Pagkatapos ay ginamit niya ang Great Flame Spell, umaasang masunog si Julius hanggang mamatay. Noon lang isang dilaw na liwanag ang sumilay mula sa katawan ni Julius nang lumitaw ang multo ng isang elder. Medyo mabagsik at malamig ang tingin niya kapag tinitigan pabalik si Alex. Hayaan mo siya at hahayaan kitang mamatay ng mapayapa. Kabanata 3174. Hayaan mo akong mamatay sa kapayapaan. Sino ka ba, matandang umutot? Patay ka na, kaya tigilan mo na ang pagtingin sa iba dahil lang sa mas matanda ka. Hindi ba nakasara ang kabaong mo o ano? Walang pakialam si Alex sa matandang ito na may mga mata ng ahas, malamig at malayo. Diretso lang siyang sinimulan ng insulto nang walang pag-aalinlangan. Dahil dito, labis na inis ang matanda. Ang kanyang mga pupils ay tila nakakatusok ng karayom kapag nakatingin kay Alex. B***start ka, hindi mo ba alam kung sino? What the F***sick 1 my A**s, how dare you call me a B***start? Aling si **tol ba ang pinanggalingan mo, matandang B***start? How is your mouth so dirty? Buzz off. You're asking me to let him go, yet you're still acting so arrogant. Asan ang di-man utak mo? At ang munting peste na ito ay apo mo, matandang umutot. Kung gayon pagkatapos ay lumuhod sa harap ko. Kung makontento ako, baka panatilihin kong buo ang katawan niya. Umiling ang matanda, nagpakawala ng galit na alulong dahil hindi na niya kinaya. Noon si Lena, Frostine, at Cecilia ay nagmula sa kabilang panig. Natarante sila nang makitang pumasok si Alex sa boundary para labanan si Julius. Kahit siya ay hindi masabi kung gaano siya kalakas. Kaya naman, natural na hindi sila sigurado kaysa sa kanya. Even she was calling the Phantom an old thing. Alex had to rely on formations para hindi matalo sa laban na ito. Sa makatuwid, ito ay kailangan na lumaban sa loob ng hangganan. Gayunpaman, nanalo pa rin siya sa huli na wala sa kanilang inaasahan. Tinanong siya ni Lena, "What's with you?" Alam mo ba ang matandang iyon, biglang tumili si Cecilia out of instinct. Nakatutok ang mga mata niya sa matanda habang tinatakpan niya nito ang bibig gamit ang kanyang kamay. Ang kanyang ekspresyon ay nagpapahiwatig na siya ay labis na nabigla. Nang marinig ito, nanginginig si Cecilia sa takot bang isang tumugon. Siya nga ay ang North Emperor. Tila nabawi ng matanda ang kaunting dignidad nang marinig ang sinabi ni Cecilia. Siya ay half na malamig at sinabing, at least itong batang babae ay may kaalaman. Arg! Malakas na sigaw ni Julius. Malamig na tumawa si Alex. Kaya kung may nakakakilala sa iyo, sila ay may kaalaman. Ngunit kung hindi, tinatawag mo silang B***start. Gaano kakawalan, Gia, matanda? Ayokong yumuko sa iyong antas, kaya kunin ang pahiwatig at mawala ka, kung hindi, papatayin din kita. Hindi siya tumigil kahit kaunti gamit ang kanyang chi para palakasin ang Great Flame Spell pagkatapos sabihin iyon sa matanda. Ang ilan sa kanyang mga kagamitan sa pagtatanggol ay nasunog ng Alex Spell, kaya karaniwang sinusunog nito ang kanyang katawan sa puntong ito. Bilang isang makalangit na Diyosa, nakamit na niya ang kanyang divine fetus. Hanggat hindi namamatay ang fetus, hinding-hindi masisira ang kanyang katawan. Magagawa niyang gamitin ang natural na kapangyarihan ng batas para magpabata pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, ang Great Flame Spell ay isang forbidden spell, kaya maaari rin itong masunog ang kanyang divine fetus. Hindi na kinaya ni Julius ang apoy nang marating na nila ang kanyang divine fetus.
Sigaw at sigaw niya habang gumugulong-gulong sa lupa. Ancestor, iligtas mo ako, iligtas mo ako. Galit na galit ang North Emperor. Ikaw ****, aabot ka ba talaga hanggang dito? Hindi ka ba natatakot na pumunta ako para maghiganti at patayin ang lahat ng kaibigan at pamilya mo o sirain ang buong planeta mo? Kinausap ni Cecilia si Alex. Alex siya ang North Emperor kaya niya talaga iyon. Lumingon si Alex. So, ano sa tingin mo ang dapat kong gawin ngayon? Pumili ng paraan para mamatay ng mapayapa, Ham. Well, ang mga mata ni Alex ay nagyelo at nandidiri. Wala akong pakialam kung ano ang kanyang ***man title. Ang alam ko lang na ang lumang bagay ay kapareho ng maliit na peste na ito. They're not actually as powerful as they seem. Gusto lang nila akong takutin kasama ang aking pamilya at mga kaibigan. Gaano kasuklam-suklam, mga walang kwentang piraso ng basura. Ngayong narito ka, maaari kang mamatay kasama ang iyong maliit na ****. Maalamat na apoy ng galit ng Buddha. Tumadagandong ang apoy. Kabanata 3175. Totoong Kylon Flames. Ang Great Flame Spell. Sunog. Paunti-unting lumiit ang hangganan. Napasigaw sa sakit si Divine Fetus ni Julius. Dahil si Julius at ang random na multo ng North Emperor ay nakulong sa loob ng formation, sila ay hindi makakalabas at magdulot ng anumang pinsala. Ang katawan ni Julius ay ginawang uling at ang kanyang Divine Fetus ay nasunog sa kanyang katawan. Ang fetus na iyon ay ang pinakamahalagang bagay para sa sino man ay immortal o ng mas mataas na antas ng paglilinang dahil ito ang pundasyon ng paggamit ng pagka-Diyos. Kapag sila ay naging isang Divine Monarch, maaari silang magkaroon ng pagkakataon na makamit ang pagka-Diyos noon. Sa makatuwid, iyon ay kung gaano kahalaga ang Divine Fetus. Ngunit ngayon, ang Divine Fetus ni Julius ay nasunog at natutunaw. Si Richard ***S. Ang North Emperor ay nalunod sa galit, sumisigaw at nagmumura kay Alex. Gayunpaman siya ay isa lamang kaluluwang multo dito. Kinailangan pa niyang gumamit ng ilang uri ng bagay para lumitaw sa lugar na ito, hindi magawa. Dito sa personal. At saka, wala siyang magawa sa loob ng formation sa Pompeii. Ang kanyang multo ay na-demolish bago tuluyang napahamak ang Divine Fetus, hindi kukulangin. Nawala ang multo kasama ang tunog ng bubble popping. Bago siya mawala ay tinitigan niya ito si Alex may malamig. Sa huli, si Julius ay namatay sa isang ganap na nakakatakot na kamatayan. Si Julius ay isang kababalaghan sa loob ng bagong henerasyon sa Lunala Sect. Siya rin ay inaasahan na maging isang Diyos Master din. Kung gusto nilang mag-isip ng mas malaki, maaari pa siyang maging isang Heavenly Emperor. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, namatay siya sa wastelands na ito. Gayunpaman, hindi si Julius ang pinakamagalit sa pangyayaring ito. Ang North Emperor, na may napakataas na katayuan sa universo, ay ikinulong sa kanyang pribadong silid sa pagsasanay. Siya ay galit na galit, sumigaw at sumisigaw, at dinudurog ang bawat bagay sa loob ng saklaw. Bilang North Emperor na namuno sa isang buong kalawakan, kailangan niyang panoorin ang isang brat na pinahiya at pinatay ang isa sa kanyang mga kaluluwang multo. Julius. Si Richard ***S. Maghihiganti ako para sa iyo. Nagdilim ang mukha ng North Emperor. Labis siyang nasaktan dito. Kaya naman, lumabas siya sa kanyang training room at dumiretso sa isang partikular na direksyon na wala sa abot-tanaw kasama ang mahusay na bilis. Sa loob ng formation sa paligid ng Pompeii Fairyland, tinawag ni Alex ang mga babae para kolektahin ang kanilang mga reward sa labanan. Bagamat namatay na si Julius, nanatili pa rin ang kanyang mga singsing at armas sa imbakan at ganoon nga halatang mataas ang kalidad ng mga item. Bukod pa riyan, ang iba pang mga alagad ng sekta ng Lunala ay patay na at naiwan ang kanilang mga imbakan na kayamanan dito. Ang kanilang mga gantimpala sa labanan ay talagang napakatalino. Gayunpaman, medyo nalulungkot pa rin si Cecilia at lumingon kay Alex. Ginawa mo na talaga sa pagkakataong ito, Alex. Pinatay mo ang inapo ng North Emperor.
Nagagalit siya at tiyak na hahanapin kanya sa pinakamaikling panahon na magagawa niya. Kailangan mong tumakbo. Sabi ni Alex, ano ang dapat katakutin? Isa lang siyang walang kwentang matandang umutot. Kung maglakas loob siyang hanapin ako, sisirain ko siya. Si Lena, gayon paman, ay tila naging mas mapagmasid gaano kalakas ang North Emperor. Paliwanag ni Cecilia. May 3 hari at 5 emperador sa loob ng sansinukob na ito at sila ay may napakataas na katayuan. Isinasantabi ang mga haring iyon ang bawat isa sa 5 emperador na iyon ay hindi dapat pinamaliit. Sila ang East Emperor Mooncrate, ang South Emperor Felorlos, ang West Emperor Paraiso, ang North Emperor Dost, at ang Central Emperor Yashaya. At iyon ay si Dost, ang North Emperor. Walang nakakaalam kung ano ang kanyang aktwal na antas ng paglilinang, ngunit tiyak na isa siya sa pinakamataas na daang pinakamakapangyarihang tao sa universo. Ang matandang ito ay kilala sa kanyang masamang ugali at kalupitan. Hindi kita hahayaang madaliin ito. Maghihiganti siya. Nagulat si Frostine. Ganon ba siya kalakas? Sagot ni Cecilia. Baka mas makapangyarihan pa siya kaysa sa inaasahan mo. Nagkibit balikat si Alex. Ano bang kinatatakutan mo? Literal na winasak ko lang ang multo niya. Kung maglakas loob siyang lumapit sa akin, papatayin ko lang siya. Let's go at titingnan natin ang libingan. Kabanata 3176. Buong pusong sinabi ni Alex, ngunit hindi siya naniniwala sa kanyang puso. Kahit delikado, isa lang ang pagpipilian niya. Ang isang pangkat ng mga tao pagkatapos ay sumalakay sa libingan ng espada. Dahil sa katotohanang wala sa mga banal na espada na lumipad mula sa libingan ng espada ang tumutugma sa Godslayer, hinala ni Lena na ang Godslayer ay nasa loob pa rin ng Swordgrave. Pero after breaking sa pamamagitan ng ilang mga layer ng panloob ng mga hangganan na may matinding kahirapan at sa wakas ay pumasok sa loob ng Swordcraft, isang hubad na bundok ng espada ang natitira. Naruroon pa rin sa loob ang naghuhumindig na hangin. Dahil lahat sila ay mga jack sa itaas ng Sword Mountain na ito, lahat ba sila minsan ay may mga banal na espada na nakapasok sila? Sabi ni Cecilia. Tama, sabi ni Lena, noong unang panahon, ang bawat espada dito ay isang kataas-taasang banal na espada. Ang libingan ng espada ay walang anumang sandata. Walang palatandaan ng Godslayer. Si Alex at ang iba ay walang pagpipilian kundi ang umatras. Anong balak nila? Hindi naman nawala sa isip ni Cecilia ang dahilan ng kanyang paglalakbay na iligtas ang kanyang lola. Pumalik siya sa dagat, ang base ng control formation at natagpuan si Jennifer. Alex, bilasan mo, ihatid mo ako dyan. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng imahe ng Porma Sion, nakita ng karamihan na kalahati ng mga taong sumusunod kay Jennifer ay talagang lumuhod para sa kanya. Ang mga espada ay iginuhit sa magkabilang panig ng natitirang ilan at ang laban ay magsisimula na. Dapat nangyari sa side ng lola ko. Good. Sabi ni Alex na tumatango-tango. Isinama ni Alex si Cecilia at dumating sa formation alleyway kung saan naroon si Jennifer. Lola, sigaw ni Cecilia. Katatapos lang ng mga salita. Galing ako sa Yukon para hanapin ka, sabi ni Cecilia, anong nangyari sa'yo? Si Jennifer, na napapaligiran ng maraming tao, ay lumingon at nakita si Cecilia, natigilan sandali, at sinabing, bakit ka nandito, Cecilia? Hindi mo ba binisita si Yukon? Kung mahuli natin siya, maaari nating gawing sumuko ang lumang lason at alisin ang lason sa atin. Ang babaeng ito ay apo ng Old Lady Peach, sabi ng isang nasa katanghaliang gulang na babae na itinuro si Cecilia. Sige na. Ilang tao ang bumato kay Cecilia habang sumisigaw. Seryoso ang ekspresyon ni Jennifer. How dare you? Explode, divine record of 10,000 poisons. Malakas na sigaw ni Jennifer at ang toxicity ng mga taong iyon ay sumabog ng karahasan. Nakakaawa silang sumigaw. Gayunpaman, ang mga antas ng paglilinang ng mga taong ito ay sa wakas ay napakataas at sila ay nagtataglay ng napakaraming mahiwagang kayamanan. Lahat ng uri ng liwanag ay sumugod mula sa katawan ng bawat tao.
Iyon ang mahiwagang kayamanan na nakikipaglaban sa lason. Sa ngayon kunin ang kanyang apo. Mayroon pa tayong kislap ng pag-asa. Anong silbi ng pagluhod, matandang ulo, mga tanga? Pagkatapos ng toxicity attack, ang grupong ito ng mga tao ay hindi maihahambing nakahabag-habag. Ang balat sa kanilang mga katawan ay naagnas sa isang nakababahala na bilis. Naputol ang tainga ng ilang tao sa wala pang 2 segundo. Nanginginig ang puso ni Alex habang pinagmamasdan dahil ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganitong dominanteng lason. Kabanata 3177. Gayunpaman kung may gustong humarap kay Cecilia, hindi siya uupo at walang gagawin. Mahusay na Earthbound Spell. Great Flame Spell. Ang kanang kamay niya ay may apoy habang ang kaliwang kamay ay may yelo. Ang kakayahan ni Alex ay naisip na isa ng Auri. Else. At bumangga ang apoy na hamarang sa mga daanan ng mga taong iyon. Pagkatapos ay ipinulupot niya ang braso sa baywang ni Cecilia at gumalaw kaagad. Sa susunod na segundo, ang kanyang formation hand seal ay sa wakas ay nataman na kinokontrol ang mga pagbabago sa forma sayon at nagbukod ng mga tao sa isang hiwalay na lugar. Sino itong batang ito? Talagang kaya niyang manipulahin ang spell formation force field dito. Mabilis na naagnas ang grupo ng mga tao at tumaas ang kanilang toxicity. Sinira na ngayon ni Alex ang planong hulihin si Cecilia upang takutin si Jennifer at sila ay nagalit at galit na inatake ang hangganan. Ito ay gayunpaman tiyak na mabibigo. Kinuha naman ni Alex si Cecilia at dumating sa tabi ni Jennifer. Lola, ayos ka lang ba? How come? Naglaho na sila. Napansin niyang nawawala ang mga binti ni Jennifer nang tingnan niyang mabuti. Lola, anong nangyari sa mga pamo? Pulalas ni Cecilia. Nahuli ako sa sumpa dito. Naputol ang mga paa ko. Ayos naman si Lola kahit 2 paa ang nawawala, nakakalakad pa rin si Lola gamit ang kanyang mga kamay, paliwanag ni Jennifer. Natuon tuloy ang atensyon kay Alex. Sino itong binata, Cecilia? Lola, siya po si Alex na binanggit ko sa inyo noon. Kayo na nasa ilalim ng kanyang kontrol si Yukon, walang sino man ang maaaring umatake sa bundok. Sabi ni Cecilia. At saka, may 9 na namatay sa Yukon. Kung hindi dahil kay Alex, matagal na akong namatay at inabuso ng isang pulutong ng mga hayop. At ang kapatid ko ay pinatay. Tumulo ang luha sa pisngi ni Cecilia habang sinasabi iyon. Tumango si Jennifer, ang bagay na ito, alam ko na. Huwag kang umiyak, ang kakulangan sa kaalaman ay masama, ang pagpatay ay karaniwan, ang mahalaga ay matuto ng leksyon. Pagkasabi noon ay ibinalik niya ang tingin kay Alex at tumango. Napatulala sandali si Alex. Binata, talented kang lalaki, dapat matakot ang susunod na henerasyon. Cecilia, maganda ang pinili mo, gustong gusto ni Lola ang binatang ito, gawin natin ang gusto mo at ipakasal ka sa kanya, paano? Namula ang pisngi ni Cecilia. Nagmamadali niyang sinulyapan si Alex pagkatapos ay bumalik sa kanya, Lola, sabi niya. Saglit na natigilan si Alex. What did you mean when you glanced at me twice? This modest tone, this expression of yours. Don't let your Lola get wrong idea, okay? Mga inosente lang kaming magkakaibigan. Nahihiya. Kung walang hindi pagkakasundo, ibig sabihin lahat ay sumasang-ayon kaya maganda iyon. Hayaan mo na ang kalikasan ng kunin ang kurso nito. Alex, ipapakasal ko ang apo ko sa iyo. Wala ka namang issue dyan, di ba? Nakangiting sagot ni Jennifer. Siya at si Cecilia ay napaka-inosente tulad ng maliliit na sibuyas na may bean curd. Walang relasyon, walang kalabuan. Nagkamali ka ng pagkakaintindi. Magkaibigan lang kami ni Cecilia at dagdag pa, matagal na akong kasal at maraming anak. Nakangiting sabi ni Alex. Jennifer remarked, ano ba ang mali dyan? Iwalayan mo lang ang iyong asawa at pakasalan mo si Cecilia sa halip, right? Wala nang iba basta mahal nyo ang isa't isa at kung magkaanak kayo, matutulungan ka ng pamilya sa pagpapalaki sa kanila. Nagbibiro ka. Imposibleng hiwalayan ang asawa ko, sabi ni Alex na nawala ang ngiti.
Jennifer remarked, so hindi ka interesadong pakasalan ng Cecilia ko. The asterisk starred, inosente si Cecilia, simple lang gusto kanya bilang lalaki, niyayakap at hinahalikan mo siya pero tinatanggihan mo siyang pakasalan. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Nasa bingit ng himatayan si Alex. Ang matandang iadi na ito ay nagdudulot ng kaguluhan. Gayunpaman, ang punto ay ang matandang ginang na ngayon ay huling pag-asa ni Alex na iligtas sina Hailey, Jade at iba pa ay hindi maaaring insulto. Sa hindi inaasahang pagkakataon. Cecilia, paki-explain sa lola mo. We didn't mean it at all, nagmamadaling sabi niya kay Cecilia. Namula si Cecilia at ibinaba ang kanyang ulo, I'm sorry, Alex, pero ako ay... Totoo na may daughterly thoughts ako tungkol sa'yo simula nang dumating ako sa underworld. Akala ko maganda kang kasama at pagkatapos kong umalis, iniisip ko araw-araw kung ano ba talaga ang itsura mo. Hanggang sa oras na ito sa Yukon nang muli kang nagpakita upang iligtas ako sa aking pinakadesperado at walang magawang sandali, alam kong nahulog na ang loob ko sa iyo. Kabanata 3178. Naguguluhan si Alex. Posible bang maging napakasimple ng pag-ibig? Tama rin. Tingin mo hindi ka maaapektuhan ng global sources. Maraming tao ang hindi pa nakakaranas ng love at first sight. Walang love at first sight pagdating sa pakikipagrelasyon at pagkakaroon ng mga anak. Meron din. This was the case, for example, with Lena and him. Sa totoo lang, wala masyado si Alex psikolohikal na pasanin upang makakuha ng tulong ni Jennifer dahil ito ay isang maliit na sakripisyo upang makipag-date kay Cecilia. Ngunit gusto ni Jennifer na itakwil niya ang kanyang asawa at magpakasal muli na hindi magagawa. I appreciate your fondness for me, Cecilia. But I really can't divorce my wife and remarry. You know how many wife I have. Walang magawang bulalas ni Alex. Pinaikit ni Jennifer ang kanyang mga mata at sinabing, gusto mo bang sundan ka ng pamilya ko, Cecilia, nang walang pangalan kung tatanggi kang hiwalayan ng iyong asawa at muling magpakasal? O gusto mo bang maging mistress siya? Huwag mong sabihin na ako ay harsh kung ganon, nasaan ang dignidad ni Celia? Ito ay katulad ng pagbibigay sa kanya ng libre, ito ay tinutukoy bilang mura. Napahikbi si Cecilia. Hindi nagkaimik si Alex at sinabing, Senior, huwag na nating pag-usapan ang bagay na ito, pag-usapan natin ito mamaya, at naniniwala ako na mapapangasawa ni Cecilia ang isang nais na lalaki na magmamahal sa kanya ng buong puso ng ganoong paraan at makalangit na anyo. Oh my gosh! Nadismaya si Alex. Sinubukan mo bang sirain ako? Sa wakas ay nagsalita si Cecilia, Lola, you should stop talking. I know it's wishful thinking, but emotional matters can't force. I get it. At sa katunayan, hindi niya maaaring iwan ang kanyang kasalukuyang asawa at pakasalan ako. Buti na lang huli na tayong magkita. Sinabi ni Jennifer, late my A*S. Dapat kang gumawa ng inisyatiba upang ipaglaban ang pag-ibig at ang iyong lalaki. Hindi mo ba nais na bigyan ko ang iyong mga tao ng lunas para sa lason ng witch bata? Ay lalatag ko ngayon ang mga tuntunin kung ikaw ay nais kong pagalingin ko ang lason, hiwalayan ang iyong mga asawa at pakasalan ng aking Cecilia. Walang ibang paraan kung hindi ito. Natagpuan ni Alex ang kanyang sarili sa isang mahirap na sitwasyon ng biglaan. Pahayag ni Cecilia, niligtas ni Alex ang buhay ko, Lola, huwag kang ganito. Magiging ingrate ba ako kung gagawin ko ito? Ipaglalaban ko ang kaligayahan mo. Hindi, ilalagay mo ako sa kabiguan. Sige, pag-usapan natin yan pag-alis natin dito. Sa wakas, ang mga bagay ay hindi umunlad sa puntong iyon. Gayunpaman, bilang isang resulta. Ang mga sumunod kay Jennifer ay namatay sa lason sa oras habang sila ay nagsasalita, kahit na ang kanilang matasang cultivation at naabot na nila ang heavenly deity, sila ay nolason hanggang sa mamatay. Madaling makita kung gaano kalakas ang lason. Ang yaman naman ay hindi matatapon. Naroon pa rin ang lahat ng uri ng mga singsing na imbakan, armas, at mahiwagang kayamanan na naiwan ng mga iyon ni lason ng matandang Jennifer. Maaari mong ibigay sa akin ang lahat. Ako ang hahawak sa kanila.
The story drinks and magical pressures on these people, they all have seal on them, ani Jennifer. Walang choice si Alex kundi ipasa sa kanya. Mukhang walang pakialam ang matandang babae. Ngunit nagkaroon ng kapayapaan sa kanyang puso nang maalala niyang nilason niya ang lahat ng mga taong ito hanggang sa mamatay. Tanging si Jennifer lang ang naiwan sa sulok na ito ng formation. Ang pangunahing misyon ni Alex sa pagkakataong ito ay matatapos pagkatapos niyang mailigtas. Gayunpaman, ang hindi inaasahang pag-amin ni Cecilia ay nagbago ng mga bagay at hindi pa rin malinaw kung maaari niya itong hikayatin na tumulong sa spell. Swish! Ilang tao ang bumalik sa ilalim ng dagat upang muling samahan sina Lena at Frostine. Isda ba? Pinili mo talaga ang isda para maging asawa mo. Hindi ka payag na hiwalayan ang asawa mo at magpakasal muli, anak. Nakakatawa ka talaga. Narinig ni Jennifer ang pagpapakilala at napansin niya si Lena sa anyo ng naga, nanunuya at mukhang malungkot. Hindi ako itinuturing na asawa niya. Nagkamali lang. May anak kami, inamin ni Lena. Kabanata 3179. Ito ay isang lahi ng demonyo na ganap na casual at walang kahihiyan, walang ingat na natutulog sa mga lalaki, Pulalas ni Jennifer. Could you talk more politely? Alex nakasimangot na tanong. I can't. Sagot ni Jennifer. Hanggang sa hiwalayan mo ang asawa mo at magpakasal muli. Oh my. Nagtiyaga si Alex. Tiniis din ito ni Lena alang-alang kay Alex. Matapos malaman na kontrolado ni Alex ang pagbuo ng Pompeii Fairyland, napuno ang mga mata ni Jennifer na may maraming kulay habang itinuro niya ang isang banal na bundok at sinabing, Alex, pumunta ka doon. Doon ang core ng Pompeii Fairyland. Sinuri ni Alex ang lugar sa direksyon ng kanyang daliri. Bigla siyang nakaramdam ng pantasya. Para lamang masaksihan ang kakaibang lokasyon ng banal na bundok na iyon na inilibing sa gitna ng hindi mabilang na nakabitin ng mga banal na bundok, nakatago at kung minsan ay ganap na hindi nakikita. Ang pangunahing kaluluwa ay dapat nasa Pompeii Fairylands Formation, sabi ni Lena, tumango. Kung nais mong dalhin ang pormasayo na ito sa lihim na kaharian, kailangan mong pumunta doon. Hindi maaaring mag-teleport ang isang tao patungo sa banal na bundok na iyon dahil wala ito sa pormasayon, kaya kailangan ng isa na lumihis at dumaan sa suspendido ng mga banal na bundok kung saan naroroon ang pormasayon. Matatagpuan, isang hinto sa isang pagkakataon. Napakaraming daan ang lockeran. Sina Alex at Frostine ay madalas na magkasama sa kalsada. Hindi sigurado si Alex sa sitwasyon sa Amerika, ipinaalam sa kanya ni Frosty na ang Plenilon sect ay wala pa rin natama ng pagkalipol ng Peacock Clan, ngunit maswerte na si Seren ay nagkaroon ng foresight na ipadala ang lahat ng mga disipulo ng sekta kahit na wala sila sa Plenilon sect. Ito ay kung paano sila nakalabas sa isang masamang sitwasyon. Gayunpaman, narinig ko na si Donovan ay may bagong pagkakataon at napili bilang isang banal na anak ng Peacock Clan at ipinadala sa Peacock God Realm. Ang taong ito ay hinahamak ka ng lubusan, at ang kanyang kapanganakan na ina ay namatay sa iyong mga kamay. Walang alinlangan na maghihiganti siya sa iyo. Mag-ingat sa taong ito. Alam ko. Magkasabay na lumakad ang dalawa sa isang mahigpit na yakap. Ang ikatlong banal na kasanayan ni Frostine, sa partikular, ay tunay na kaakit-akit. Ito ay hindi isang panguri kundi isang pandiwa. Isang mapangakit na vixen. Sumulyak si Jennifer kay Frostine at nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa sa pag-aakalang si Frostine ay isang patutot na nanligaw kay Alex. Nais niyang ipaglaban ang kaligayahan ng kanyang apo. Pagkatapos noon, pumunta siya ng dahan-dahan patungo kay Frostine. Nakarating na sila sa lihim na banal na bundok na iyon. Wala silang naramdaman ng una nilang makita ito mula sa malayo, ngunit nang makapasok sila sa loob, naunawaan nilang napakalaki nito at narito dapat ang tunay na puso ng Pompeii Fairyland. Ito ay isang napakalaking banal na isla, hindi isang suspendido na banal na bundok. Ang mga bundok lakes at malalaking palasyo ay matatagpuan sa isla. Gayunpaman, mayroong isang sirang at liko na palasyo, ang ikatlong bahagi nito ay nahak ng kung anong matalas na sword. Iyan ang kilalang 10,000 taong gulang na plataporma ng digmaan.
Minsan, ang sangkatauhan at ang lipi ng demonyong nasa ilalim ng daigdig ay lumaban hanggang kamatayan, wika ni Lena na itinuro ang palasyo. Isang lahi ng mga demonyo mula sa underworld. That is now a thing of the past, wala ng mga demonyo sa ilalim ng mundo. Asawa, maaari mo nang hanapin ang lugar kung saan ang sentro ng mahusay na porma sayon. Kung tama ang pagkakaalala ko, dapat ay doon na direksyon, nakangiting sagot ni Lena. I'll go take a look, sabi ni Alex sabay tango. Nag-teleport si Alex at nawala. Tinitigan ni Jennifer si Frostin sa mga sandaling ito, ang kanyang mga daliri ay marahang pinisil, ang kanyang mga labi ay kumikislap, at siya ay tahimik na bamulong ng isang inkentasyon. Malungkot na napasigaw si Frostin sa sumunod na segundo, naglabas ng itim na gas ang kanyang katawan, namula ang kanyang mukha at nagsimula siyang unti-unting naagnas. Kabanata 3180. Anong nangyari sa iyo, Frostin? Nagmamadaling niyakap ni Lena si Frostin, senior siya ng asawa niya at mukhang close na close, baka maging family sister siya in the future, kaya kinabahan siya. Ang mukha ni Frostin ay basag at bulok, may dugong umaagos pababa at isang masangsang na amoy na nagmumula sa kanyang katawan. Masakit. Ang aking mukha. Nanginginig si Frostin at walang magawang tumili. Sa unang tingin, mukhang masakit ang naturang pinsala. Nolason siya. Si Cecilia ay mula sa pamilya ng Peach at nang makita niya ang kalagayan ni Frostin ay agad siyang naglabas ng antidote sa kanyang katawan. Frostin, dalayan mo itong antidote. Ito ay isang elixir na pino ng aking pamilyang Peach. Kaya nitong kontrahin ang lahat ng lason. Inagaw ni Jennifer ang elixir kay Frostin bago ito maibigay sa kanya. Kasabay nito, isang malungkot na tingin ang ipinukol niya kay Lena. Ikaw ba yan? Ikaw ba ang taong nilason si Frostin? Cecilia, ang pulse cleaning pill ang pinakadakilang kayamanan ng Peach family, wala man lang 10 sa kanila. Pinagsama-sama ang buong Peach family, ang tableta mo ay mahalaga, hindi mo basta-basta ibibigay. Lola, ibigay mo sa akin dali. Ang toxicity ni Frostin ay napakatindi at anumang oras ay magbabanta sa buhay. Hindi mahalaga kung nawala ang elixir. Ang mahalaga ay mailigtas siya ngayon. Bulalas ni Cecilia. Biglang sumagot si Jennifer, ano ang dapat iligtas? She is just a slut, let her die. If she dies, there will be one less woman around Alex. Nakilala kagad ni Lena ang sitwasyon. Bagamat mukha siyang bata, nabuhay si Lena ng mas maraming taon kaysa kay Jennifer. Sa oras na ito, malungkot na ang ekspresyon ni Frostin. Ang balat ay bulok na hindi na makilala at ang ilong at tainga ay malapit ng malaglag. Sigaw ni Frostin habang nakatingala sa langit. Ang matinding sakit ay nagpasigla sa potensyal ng bloodline at ang tatlong buntot ay mabilis na lumabas habang ang katawan ay umiikot na may pulang aura. Dumaloy ang chi upang pigilan ang pag-atake ng toxicity. Lola, ikaw ba talaga? Natigilan si Cecilia. Bakit mo ginagawa ito, Lola? Iniligtas ni Alex ang buhay ko at iniligtas ka rin niya sa porma sayon. Paano mo ito magagawa? Bilisan mo at ibigay mo kay Frostin ang antidote pill. Sagot ni Jennifer, oo, ako ang lamason sa kanya. Ginawa ito ni Lola para sa iyo, Cecilia. Ayon sa tradisyon ng mga ninuno ng aking pamilya Peach, ang isang babae ay hindi dapat makisalo sa ibang babae, kaya kung gusto mong pakasalan si Alex, kailangan mo munang itaboy ang lahat ng kanyang asawa. Namula ang mukha ni Cecilia. Lola, kung gagawin mo ito, hahamakin ka ni Alex habang buhay. Hindi niya gagawin. Iniling din niya sa akin na tumulong sa pagsira sa sumpa sa kanyang mga tao. Ano ang malaking bagay kung ilang babae ang mamatay? Paalala ni Jennifer kay Lena. Natigilan si Lena, nilason mo rin ako. Kuminto si Jennifer at tumingin kay Lena habang sinasabi ito, ang pinaka nakakaintriga sa akin ay nolason ko siya. Sa tabi mo, bakit buhay ka pa? Posible bang nagtataglay ka pa rin ng mahiwagang kayamanan na kayang gamutin ang lason sa iyong katawan?
Sinabi sa kanya ng kanyang ina noong bata pa siya na minsan ay binigyan siya ng kanyang lola ng kakaibang makakain, at pagkatapos kainin ito, ang kanyang katawan ay maaaring maging immune sa lahat ng lason, at mayroong ilang uri ng misteryosong sangkap sa kanyang dugo. Hindi lamang ang kanyang katawan ay immune sa lahat ng lason. Ang kanyang dugo gayunpaman ay maaari ding gamitin upang i-detoxify ang lason. Agad na inilabas ni Lena ang kanyang sariling sandata, hiniwa ang kanyang pulso, at ibinigay ito kay Frostin, at sinabing, "Mabilis, inumin mo ang aking dugo. Ang dugo ko ay may epekto ng detoxifying poison, dali." Ang pag-iisip ni Frostin ay tumigas, at siya ay likas na sumisipsip ng dugo. Naramdaman ni Frostin ang isang halo ng enerhiya na nagmamadali, na nag-aalis ng mga lason sa kanyang mukha matapos sipsipin ang dugo ni Lena, na nagpagon sa kanyang sensasyon ng pagkagnas ng pangalawa. Forget what they doing, keep on.